Ayan, good morning guys. So, long time wala kaming upload, wala kaming update sa aming mini farm kasi yung aming sitawan na makisig is namatay na. So, inantay muna namin na mamunga yung bago naming or yung second batch namin ng sitawan, which is yung Verdana. So, namunga na siya and today, mamimitas kami. Bali, ito yung pangatlong pitas namin. So, third harvest ng Verdana. So, tara samahan nyo kami para ma-update naman namin kayo sa aming sitawan. So, ayan. Nandito na kami sa kubo. Medyo mahangin ngayon. Actually, mahangin talaga. Gawa nga ng meron tayong bagyo. At naka-signal number 1 na halos ang buong Luzon eh. So, ayan, makulimlim at mahangin yung panahon. At pakikita ko nga pala sa inyo ang update sa aming talungan. Nung nakaraan, napakita namin sa inyo na tinagpas na namin yung aming talungan. Oh, tingnan mo naman tong ating papaya. Namunga na din talaga sila. So, ayan. Ito na po yung update sa aming talungan ngayon. So, nag-spray si Daddy dyan ng herbicide yung para sa mga damo. At para tuluyan sila or mabilis mamatay yung mga damo, ganun na din yung mga tinagpas namin na talong. Wow, look at that naman po ang ating papaya. Ito yung kauna-unang papaya na tinanim natin at ayan, nagbunga na siya ng madami at marami na rin tayong natikman dyan. So ayan, last week, tama ba? Last week? Oo, last week namin pinatay yung talungan. Tapos, dahil nga walang ulan sa Nueva Ecija, talagang natuyo yung mga puno ng talong. Tapos, sinabayan pa namin ng pamatay ng damo. Kaya, ayan, natuluyan na siyang nabulok na. So, ayan. Ang gagawin namin yan is tatanggalin na isa-isa. Tatanggalin na yan, lilinisin na yan. After nun, saka namin tataniman na ng panibagong batch na naman ng sitaw. So, yun yung third batch natin ng sitaw. So, yung mga puno ng talong, ang ginamit namin dyan is ginawa naming bakod sa gilid. So, yung left and right, yun yung pinagamitan namin yan. Ayan. Ayan. Medyo ayan, makikita nyo, napaka mahangin talaga. Presko ngayon sa bukid ngayon. Ayan. Dumating kami dito halos past 8 or magna-9 na din. So, mag-almusal muna kami bago kumilos. Ayan. Tara, samahan nyo naman kami at puntahan na natin yung ating sitawan. Yun yung nasa dulo. Kasunod ng ating makisig variety na sitawan. So, ayan, dito na kami dumaan sa mga tudling ng talong kasi nga yung dinadaanan namin dyan sa kanan natabunan na ng mga puno ng talong kasi nga ginawa niya ng bakod yan. The reason why kaya namin ginawang bakod ginawang pambakod ni Daddy yung mga puno ng talong is para din maiwasan ang madaanan ng mga ligaw na o mga nakawalang mga kalabaw. So, para din maiwasan na may makasira. So, eto na po pala yung update sa ating lumang sitawan. So, ayan. Sorry po. Ito po yung makisig natin noon. Ito yung ating hina-harvest noon. So, ayan, nabulok na din siya kasi tumanda na. So, ngayon, i-sprayan din yan ni Daddy ng pamatay damo para din makatulong mabilis. Kasi kung igagrass cutter niya yan, medyo matatagalan at kulang ang manpower natin eh. So, ayan, nasa dulo pa niyan yung sitawan natin. So, ayan, kung makikita nyo, nakaharang yung mga ginawang bakod talaga ni Daddy, yung mga puno ng talong, which is, para sa akin, naging useful siya kasi pang iwas na din kasi kung maaalala nyo, may mga ligaw o mga nakakawala kasing kalabaw at hindi natin maiiwasan.
na nakakasira siya talaga, gaya ng mga tudling, mga balag na tumumba sa dulo nun. Ayan, ito na po ang ating pinakahihintay. So, ngayon lang ako nakapag-update dito. Nung nakaraan si Daddy kasi nag-update eh. So, ngayon ko lang siya nakita. Gawa ng nagkasakit nga ako. Hindi ako nakadalaw dito sa farm natin. So, ayan. Kung mapapansin niyo yung Verdana is, ang variety po nito is, makinis po ang kanyang bunga. Makinis at sobrang haba. Tapos, kagaya din ng kulay niya, ang makisig. Siya, light green ang kulay niya. At maganda, makinis. Makinis po siya. So, ayan, tinulungan ko silang mamitas. Hindi dapat ako mamimitas eh. Kasi nga, wala akong gloves na dala niyan. Tapos, hindi ako nakaredy. Pero, gawa nga ng maikli lang naman yung taniman na ito, na sitawan na ito eh, sige, tinulungan ko na rin sila at saka hindi naman din mainit, kaya okay lang. So nagdire-diretso kami at namitas na din kahit papaano, para din makita ko yung pagkakaiba ng Verdana sa makisig na una nating itinanim. So ayan, panoorin po, pakita ko po sa inyo ang aming napitas. Konti lang po ito, kung tatanumin ninyo, konti lang po ang aming Verdana na sitaw. Ayan, namimitas na rin. Ayan, sila Daddy at saka as usual si Kyla yung kasama natin. Mapapansin nyo din po pala na ang Verdana is hindi po masyadong mayabong ang mga dahon nito. Dagdag pa natin dito na nagpruning si Daddy. Nagbawa siya ng mga dahon sa ilalim para din makatipid sa abono. Sabi nga niya is para mas maganda yung ventilation ng hangin. At syempre, kumbaga, magiging concentrated din yung pataba na ibibigay natin sa kanila. Hindi masyadong mayabong. Although alam natin na kapag madaming dahon is madami din ibubunga, pero kasi itong ating Verdana is yung variety niya po is hindi talaga po masyadong mayabong yung kanyang dahon. Ewan ko lang kung talagang hindi mayabong sa mga susunod na araw is hindi na siya yayabong talaga at hindi na siya dadami. Pero sabi nga ni Daddy, hindi siya kagaya ng makisig, east west, na sobra talaga ang yabong ng dahon. Ayan. At ako'y mauuna na kasi halos natapos na namin eh. Kasi ang hinarvest namin, ang unang tudling na namunga is halos 2 kalahating tudling pa lang. So yung natitirang 1 kalahati is hindi pa po siya namumunga. So kaya konti pa lang din ang aming harvest. So yan, mauna na ako sa kanilang maghakot at sila na yung tatapos nung mga natitira kasi konti na lang naman din eh. So yan, medyo malayo na ang ating babalikan kasi nga nasa dulo na halos tayo eh. So, mahaba-habang lakaran na rin yan. At ando doon pa sa dulo yung aming kubo. Pero, yung sa talungan, kapag natapos na yon, nalinisan at nataniman na, madali para sa mga mamimitas. Kung halimbawa nagutom, nauhaw, madaling makabalik sa kubo. Kasi nga malapit na po yun sa kubo natin. So, ayan. Balik na muna. Pasalamat sa Diyos at hindi mainit, hindi maaraw, mahangin, pero may bagyo. At sana naman huwag masyadong humangin ng sobra para naman po hindi tumumbay yung ating sitawan. So, ayan. Masyado nang madamo sa ating sitawan. So, ayan. Natapos din kami sa aming pamimitas. Napakabilis po namin natapos sa pamimitas namin. So, ayan po. Ayan lamang po ang nakuha namin. At dahil nga kukunti lang yung ating napitas, dahil nga 2 kalahating tudling lang halos yung pinitasan natin, malamang sa malamang aabot lang tayo siguro dito ng mga 4 na bundle siguro. Pero okay lang yan. Meron tayong good at saka segundang makukuha.
So, bali, aabangan na lang natin kung ilang bundle at kung magkano po ang per bundle ng sitaw.